sipag lang, hayaan mo silang sa'yo'y humahadlang. Yan, andito na tayo sa isa pang home service ko nung nakaraang Sabado, Black Saturday. At ang brand nito mga kabutingting ay Magic Star, kaso burado. Ito ay stand pan. Yo. At ito naman yung may-ari. Koy kaway sa diha. Yun oh. So ito ay ating itatalikod lang. Tapos kunin natin tong power cord at isasaksak natin dito sa aking extension. Yan, saksak lang natin kaso mahirap isaksak. Yan, ito ay ating ibuka ng konti, saka natin ito isasaksak. Tapos kutin lang natin sa number 1. Yan, mayroon tong ugong. Yan, number 3. Yan, mayroon tong ugong lahat mga kabutingting. Kaso napakahinang ugong. So tanggalin lang natin yung saksakan. Yan, ayusin ko lang yung aking tripod mga kabutingting. So yan, bali na ayos ko na yung aking tripod. So sunod lang natin gagawin ay tatanggalin lang natin tong pangharap ng screen. Tapos ikutin lang natin. Ayan, kung nakikita nyo ay napakaganit. So ang sunod natin gagawin ay tatanggalin ko lang ito yung tornilyo. Ayan, ito. Yan, tapos dito natin sa baba ito titirahin. Tapos ayos ko lang yung aking tripod. Ibababa ko lang yung tripod ko. Ayan. So tanggalin lang natin yung pan cap. Tanggalin din natin itong LC. Yan, hindi maikot mga kabutingting, napakatigas. So tanggalin lang natin itong guard lock para matanggal natin yung screen. Sunod, tanggalin lang natin itong tornilyo na ito. Yan, itong dalawang tornilyo na ito. Yan. Tapos tanggalin lang natin itong knob. Yan. Tanggalin din natin itong switch handle kaso matigas. Yan, tanggalin din natin itong tornilyo na ito. Yan. Tapos tanggalin lang natin itong tornilyo sa capacitor. Yan. Tapos tanggalin din natin itong tornilyo sa swing arm. Yan. Tapos tanggalin natin itong 4 na tornilyo dito sa pinakamotor nya mga kabutingting, pero sasapinan muna natin. Yan. Kaso matigas ito mga kabutingting. Yan o, matigas. Ang tornilyo 4 yan, matigas. So dyan ay hindi ko na ipinapakita yung pagtanggal ng tornilyo nyan. Ayan ay nilagari ko lang sa lagaring bakal para magiging flat screw. Yan o, napakatigas yung mga tornilyo na yan mga kabutingting. So yan. So yan, bali tanggal ko na yung 4 na tornilyo mga kabutingting. So kung nakita nyo yung tornilyo, yung pinakaulo nya ay nilagari ko para gumamit ako ng flat screw. Yun lang yung aking paraan pagka mga ganyang matigas. Tapos susungkitin natin ng flat screw yung pinaka stator. Kaso matigas yan, so sungkitin ko pa ulit yan dyan, dito sa kabila. Ayan o. Tapos iangat ko. Yun nga lang ay hindi ko maiangat mga kabutingting dahil matigas. Ayan o. Tapos napakatigas, ikutin. Tapos yung kanyang rotor ay pagka iangat mo siya ng pilit ay tatamaan yung pinaka windings niyan. Yan, sunod lang na ginawa ko dyan ay tinanggal ko lang yung pinaka stopper ng LC. Yan, gumamit lang ako dyan ng side cutter. Sunod, ayan ay aking lilihain bago ko labas yung kanyang housing na pangharap. Nililiha ko yan dahil kung ipipilit mo sa paglabas yung housing na hindi mo nililiha, ang mangyayari niyan baka okay pa yung bushing. So mangyayari niyan ay magagasgasan yung bushing. Kaya lilihain mo muna bago mo iaangat yung pangharap na housing. Yan, katulad yan, kaso matigas. Ayan, matigas. Yan, ito yung sinasabi ko kanina, yung kanyang rotor ay pag ipadaan mo sa harap ay sasabit doon sa pinaka winding niya. So ang ginagawa ko dyan ay dito ako sa likod, dito ko siya labas yung kanyang rotor, pati kasama yung shafting. Kaso pag mga ganyan mga kabutingting ay dadahan-dahanin mo lang, dahil pagka hindi mo dandahanin dyan baka putol-putol yung mga hibla nyan. Tapos yung mga cable tie nyan ay ayan o,
malutong na. So yan ay aking tinali pero hindi ko na ipinakita yung pagtali niyan. Yan o, kung nakikita nyo ay nakatali na. So good na yan mga kabutingting. Pwede na natin yan halongkatin or magpalit ng busing sa likod lang ang pablitan ko dyan dahil yung busing sa harap ay okay naman. Kaya likod lang ako magpalit ng busing. Yan, at kung bago ka nga palang napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Yan, mega love shoutout sa lahat ng mga silent viewers, organic viewers at sa mga bagong mapadpad dito sa aking munting channel. Yan, mega love shoutout sa inyong lahat. At hindi mo na ako mag-shoutout mga kabutingting dahil ako ay nag-voice over lang at kakauwi ko lang din galing nagkuha ng panggatong. Ngayon ay araw na ng Lunes at itong video na ito ay noong Sabado pa ito, Black Saturday. Kasama to doon sa home service ko sa 18 inches na Hanabishi na stand pan mga kabutingting, kaso pinaghiwalay ko dahil mahaba na naman. So dyan ay nagpalit na ako ng bushing dyan mga kabutingting. Yan, tutulak mo lang yan dyan yung pinaka lock ng bushing nya. Tapos gumamit lang ako dyan ng yan, side cutter, pinangpukpuk ko or pliers lang yata yan or side cutter. Yan, kung nakikita nyo ay inangat ko yung pinaka ano nya, yung pinaka lock nya dahil baka mamaya tatamaan doon sa pinaka ano nya, yung mahaba na spacer. Naman tawag doon. Tapos lalangisan din natin yung pangharap na foam. At dito sa harap hindi na ako magpapalit ng bushing dahil good pa naman yung bushing dyan. Kung makikita nyo yung shafting nya, napakakinis. Sunod ay gumamit lang ako ng vice grip dyan para matanggal yung pinaka bushing nya. Kung nakita nyo ay dumikit na yung bushing sa panglikod. Tapos ito ay ating lilihain mga kabutingting. Yan. Tapos yung pagliha ay dapat paganyan. Ito ay magaspang na, maraming groove nito mga kabutingting, pero kung nakita nyo sa likod okay naman, dito lang siya pangharap. So ito ating punasan muna, tapos lilihain natin at yung pagliha nyan ay paganyan. Tapos gumamit lang pala ako dyan ng liha na medyo magaspang, tapos dalawang beses ko yan lilihain. Yan, ganyan ang pagliha dapat mga kabutingting, kasi kung lilihain mo na iikot-ikot mo yung liha, mangyayari niyan dahil marami ng groove, lalo lang lalalim yung pinaka groove niya. Kaya ang tamang pagliha talaga pag ganyan. Yan, kung makita nyo ay makintab na pero yung kanyang groove ay nandyan pa rin. Pero ako ay hindi mahilig magpalit ng shafting. So titirahin ko ulit yan ng liha na hindi masyadong magaspang. At yan, same pa rin sa pagliha mga kabutingting, ganun pa rin ang posisyon. Tapos ito, kung nakita nyo ay lalong kumintab, pero nandun pa rin yung pinaka groove. So ang gagawin natin dyan ay pupukpukin lang natin dito sa likod para umabante ng konti. At yung kanyang groove ay lilihis dun sa pag kung sa baga hindi tapat dun sa bushing. Yan o, medyo malayo na yan mga kabutingting. Kaso sumubra ng konti kaya pinukpok ko ulit or pabalik. So ito ay ating symbol na. So dalawa ang problema nito mga kabutingting, bushing at saka yung capacitor. Makikita nyo yung capacitor mamaya. Yan ay magpapalit din ako ng capacitor nyan dahil ano na, mababa na yung aking nakukuhang kapasitan sa capacitor or microfarad, kaya ako ay nagpalit na rin ng capacitor. So yan, simbol lang natin. Tapos yung housing na pangharap ang inuna kong nilagay doon dahil dito natin idadaan sa likod itong kanyang rotor dahil hindi kakasya doon sa pinakaharap. Kung ipipilit natin yan, ang mangyayari dyan ay tatamaan yung pinaka windings nya or magagasgasan. So mangyayari nyan ay pwede yan siya mag-spark at masasayang lang yung motor. Paghirap kang dito sa harap ilabas yung rotor, so dito sa likod. Pero mayroong electric fan mga kabutingting na hindi mo mailalabas yung rotor dahil yung kanyang windings ay nakapasok dito sa loob.
kung sa baga kabilaan, pangharap at saka sa likod yung winding niya. Pag ganon ay yun ang mahirap talaga mga kabuting-ting, pag lalo na kung magpapalit ka ng shafting, pero nagagawa pa rin naman. Pero ito sa harap lang ang winding niyan na nakapasok dito sa loob, kaya hindi mo maiangat yung rotor sa pangharap, kaya dito ko dinaan sa panlikod, sa panglikod. Yan. Yan, kung nakita nyo, binalik ko na yung tornilyo. Tapos pupukpukin lang natin na to ng martilyo para ma-align. Yan, kung nakita nyo, malambot na ito mga kabuting-ting. Tapos balik ko lang itong pinaka-stopper ng LC. Yan. Ayan, napakalambot na yan. Tapos ito yung aking puputulin or babalatan lang para, pero yung isa niyan ay puputulin ko, kasi kung hindi ko puputulin yan, hindi ko naman makukuha or matitester yung capacitor. Yan o. Tapos binalatan ko lang yan. Tapos itong isa ay binalatan ko din. Yan. Tapos kuha lang ako ng tester dyan para yan ay ating matester yung pinaka capacitor nya, dahil yung ugong kanina ay mahina na. Yan, on lang natin. Tapos silik natin dito sa capacitance. Yan. So medyo malabo yata mga kabuting-ting, masilaw kasi. Yan, kita naman. Tapos kunin ko lang yung test probe, tapos ilalagay ko sa dalawang linya sa capacitor. Yan po, pinulupot ko lang yung isang test probe sa capacitor kasi mahirap Yan. Kaso natanggal pala ang kagwang, kaya wala akong na-reading. Kagwang talaga. Yan, tayin lang natin. So masilaw yung kanyang sa tester ko. Yan, meron na lang ako na reading dyan na 1U8 mga kabuting-ting. So mababa na yan. Ang gamit, ang kapasitor pala na yan mga kabuting-ting ay 1.2 microfarad. At meron na lang tayong nare-reading na 1U8 mahigit. So yan ay aking pinalitan na ng kapasitor na bago, at ang ipapalit ko dyan na kapasitor ay 1.5 microfarad. Pero kung mayroon kayong 1.2 mga kabuting-ting ay 1.2 ang ilagay nyo, pero wala kasi akong 1.2 kaya 1.5 yung inilagay ko. At ito yung original na kapasitor 1.2, at saka yung itong sa akin ay 1.5, pero okay lang yan mga kabuting-ting. So ito ay ating babalatan, tapos idudugtong natin doon sa dalawang linya sa kapasitor, at yan ay kahit magkabaliktaran ay walang problema yan. Yan, pupulupot lang natin yan. Tapos lalagyan natin ng electrical tape. Ito ay may fuse pa ito mga kabuting-ting. Yan, ito yung ating electrical tape. So ito ay ating lalagyan ng electrical tape. So yan, bali sunod ay tutornilyo lang natin yung kapasitor. Sunod ay tutornilyo ko lang dyan yung swing arm. Sunod ay tutornilyo ko naman yung pinaka switch, rotary switch nya. Ayan, napakalambot. So kuha lang ako ng extension. Yan, tapos testing na natin. Tapos ikot ko sa number 1. Yan, kung nakikita nyo, may ikot na. Ayan, oh. Mabilis ito mga kabuting-ting.
Dahil bago yung capacitor, at the same time ay nagpalit din tayo ng bushing sa likod. So ito ay aking pagpagan lang yung cover sa pangharap sa motor. Yan, tapos tornilyo na natin ito. Sa totoo lang mga kabutingting, ang hirap mag voice over. Hindi ako sanay mag voice over talaga. Ang hirap. Yan, lalagyan muna natin ito ng langis sa harap. Yan. Tapos alug-alugin natin or uga-ugain para pumasok yung langis sa loob. Tapos yung screen, hindi ko na ipapakita yung paglinis niyan. So yan, bali nalinis ko na yung screen niyan mga kabutingting. So ito ay ating ikabit na yung screen pati yung LC. Tapos lagay na natin dito sa pinaka stand nya. Yan, higpitan lang natin or ipasok natin, saka natin higpitan. Yan. Tapos iharap lang natin. Tapos saksak natin yung saksakan. So yun yung lagaring bakal na ginamit ko doon sa pinaka tornilyo nya. Ayan, yan ay number 1 pa lang yan mga kabutingting. At mabilis na yan. Sir, okay na sa all right. Yan, pihitin natin sa number 2. Yan, oh. Lagyan natin sa number 3. Okay na to, sir? Ha? Okay na. Okay na? Oo. Okay na. So, yan, okay na daw, sabi ni sir, mga kabutingting. So dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan nyo itong video na ito, at kung mayroon kayo ditong natutunan, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po.